Okay, magkabasa ta diri sa Hebrehanon 4:12, nagaingon din. Kaya ang pulong sa Diyos buhi o nagaliok ng gamhanan, labi pang mahayit kaysa espada nga may sulab, o mudulot ngadto sa gitagbuhan sa kalag o espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, o mutugkad sa mga una-una o katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Diyos, walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang, binuksan o dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag daon niya kita usay. Di magkadto ta sa pagdampo at ngayon ang tanan sa pagtindog. Amahan naman nga Diyos, salamat mo sa dining nindot nga adlaw na pinatugot sa among makinabuhi. Gitagan mo kami og maayong pagpahulay. Gitagan mo kami og maayong panglawas. Gitagan mo kami og bagong adlaw, bagong opportunity, bagong kadaugan. Salamat Father God sa kanindot sa panahon ng gitagan ni Kanaan. Samtang nagahulat kami sa imong pagbalik, ang mga opportunities nga ginahatag ni kanamo, kanunay nga nagahatag o thrilling sa among makinabuhi, inspirasyon, paglaom, nga someday with the Father. Mahuman rin nga among mabulato din kalibutan. Salamat sa kada-adlaw nga natugot kini kanamo. Salamat sa mga kaanakan nimo nga makugihon nga nagasimba kanimo sa Espiritu sa kamatuoran. Uban ni kami ini nga panahon, Father God, sa dihang among pagkasaluhan ng imong pulong. Salamat nga ikaw magapakaon ka namo sa tinuod nga pagtulunan niini pinagi sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Tabang imong magkanakan, hatagi og dugang kaalam ng alagad, kinigtanan na akong sangat lamang yung tanan. Diya, pinagi sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Okay, manuling ko ng tanan. Well, dinhin na kita karoon sa Daniel chapter 9. Actually, series na to ang Bible prophecy. Siguro sa spiritual life, ako makita, wala naman siguro nakulang sa akong pagtulo sa spiritual life. Kasi may pinaka-vital yun o pinaka-importante sa ato ang espirituhanon nga kahimtang tungod kay kung dili kita mahibalo magkinabuhi ng espirituhanon, walay dili ang atong mga adlaw. Balik ko na ko, kung dili kita mahibalo magkinabuhi ng espirituhanon, walay bili ang atong mga adlaw. Just remember, kanunay na akong gina-emphasize, kung unsa ka importante nga sa atong pagkinabuhi, magkaroon ng unya nga nakita kanunay sa gahom sa Espiritu. Gina-emphasize ko na kaya parang dili sayang na ito ang paglingkod, o paminaw, o bisa man ang akong pagtulog. So dapat, we are in the sphere of the Spirit. No? Nakita sa gahom sa balang Espiritu na siya sa locative case. No? Meaning, dili pwede nga magkinabuhi kita nga tawanon, dili dapat magkinabuhi kita nga espirituhanon. Meaning, nakita sa gahom sa walang Espiritu. Now, natuluan na kita, may tungod sa be filled with the Spirit, kinahanglan magpapuno kita sa walang Espiritu, sa Episo 5:18, natuluan na kita o musaon nga maglakaw diya sa gahom sa walang Espiritu, meaning, sa atong pagkinabuhi matag adlaw, matag takna, matag minuto, matag segundo, nga kanunay kitang gigaman sa balang Espiritu. Then,
Nakahibalo na kita o sa pagkinabuhi nga dili nato i-grade ang Holy Spirit. Yes. Kung saan na ito nga dili nato i-grade ang Holy Spirit, dapat dili ta gawas sa gitawag nato in the sphere of the Spirit. No? Kaya once nga gawas ta, i-grade na nato. Meaning, migawas, nagbuhat ta og personal sin. Now, duha lang. Duha kabutan ng buluhaton sa mga magtotoo para nga dili nato mag-grade ng Holy Spirit. Either kung spiritual ka, dili ka mo ambak, dili ka mo buhat og sala, that is you're not grieving the Holy Spirit. Ay kaduha, kung nakay sala, rebound. That is grieving not the Holy Spirit. So, meaning, wala din mong grade ng Holy Spirit. Either wala kay sala, wala kami ambak sa pagpagkasala, wala ka nagkalimutan, no? So, you are not grieving. Or, kung nakay sala, nanggamit ka sa 1 John 1:9, so you are not grieving the Holy Spirit. Kaya the moment nga mag 1 John 1:9 ka, back to fellowship ka man. And then, limpyo ka sa tumangan sa Diyos and fellowship with God. And then, do not quench the Holy Spirit. Do not quench the Holy Spirit, meaning, ayaw santa ang galang na Espiritu, sa unsang paging nga, imong pagkasanta mo siya. Kung namin mga buluhaton na nakita nimo na angin pagkabuhaton, alang sa himayaan sa Diyos, buhatan. The moment nga mong go against kanya na you are quenching the Holy Spirit. So, kung na siya, natudlo gila nato kanunay, kaya importante ka na siya. So, by this time, padayon kita, nakita sa Daniel chapter 9. Naman na ito ang chapter 2. Naman na ito ang chapter 7. O nakita karon sa chapter 9. Now, just remember, diri sa chapter 9, sa libro sa Daniel, ilagtawan na nato ang chapter 8 kay actually 2, 7, 9, 11 mo ni ang mga major good nga prophecy ni Daniel, no? Doon na ang gamay sa chapter 8 pero ma-carry over sa ubang mga palagna ni Daniel. Now, diri sa Daniel chapter 9, atong nahibaluan din, no? Grabe ang pag-ampo ni Daniel. Ganun nga, nag-ampo pag-ayo si Daniel sa chapter 9, gikan sa verse 1 hangtod sa verse 23, kinitungod sa pagkamakasasala sa ilang mga katawhan sa Israel. Grabe din sila ka makasasala. Gikan kay Jeroboam. Kasi si Jeroboam yun ang dito pa sa panahon ni Moses, pero dinhi sa kang King Solomon magod, tungod sa pagka makasasala po ng hari nga si Solomon, atong kita, dinhi kang gitawag na to Rehoboam nga iyang anak na divide ang Israel. Si Rehoboam tungod na kang David napatunta dili unta na may mong hari, pero tungod kay David, tungod sa pagka spiritual ni David, natugutan gyapon nga anak ni Solomon na himong hari, pero ang iyang giharian Judah. Ang 10 tribes of Israel, which is ang northern kingdom, katong giatake sa mga Assyrians, ang nagahari ato si Jeroboam. O dito nagsugod ang idol worship kay Jeroboam. Hindi ning sunod na siya hantod sa sunod ng mga hari, hantod na yun bisan man sa atong panahon karon. Grabe ang pagkamakasasala sa Israel. Ug hantod pala siya sa 7 years tribulation. Kita ninyo, grabe ang tunglo
sa ilahang pagbuhat o mga baka na bulawan, ilang ginasimba, dili lang kay baka ng mga bulawan, mga silver, mga bronze, apila din ang mga bakal, o tanan pati pa kaning yuta, pwede niya himuon nga image, no? Gikambyo nila sa tinuod nga Diyos. O mo ka na ginagamit sa Diyos ang mga laing nasod sa pagdisiplina sa ila. Isa na ang Babylonia, isa na ang Persia, ang Assyria, ang Roma, ang Grecia. Kanang giyapake sila. Part ka na siya sa divine discipline sa Ginoo sa nasod ng Israel. Kung ka nga, grabe po nagkahintang nila, no? Yes, gipakita sa Diyos ang dako kayong grasya ngadto kanila, pero wala ba nila makita ang grasya sa Diyos? Failure din sila. Failure din sila. Hantod karon, malisod sila ang pagtuo. Ilang-ilang kang Kristo Jesus ilang panahon karon. Sa nag-drive ako taxi, may gusto na nakasakay na kong mga Hudiyo, samtang istoryahan namin, lipay kay siya na ako nag-share ko kay nagpaminaw ko mga pulong sa Ginoo. Then, introduce din siya kong galing na Hudiyo daw siya. So, sa among pag-sharing time, malisod din sila sa pagtuo sa Kristo Jesus. Para sa ilahan, si Kristo Jesus, utobre rin sa pagkapropita. Di yun mo sangko sila si Kristo Jesus nga Diyos. Kana tungod kay sa ilang history, ibalo sila na anak lamang sa pamilya. Lisod kayo sila kahita. Mo po na nagpasalamat nilang buta na wala tamang Hudiyo, na Pilipino ta, no? Kaya siguro kung nabutang pa silang party, basin ba yung malinya ka na ng mga idol worshiper. Grabe ang latay sa pagka idol worshiper nila. So, hangtod niyabot din kang Daniel, atong nakita, si Daniel grabe ang pagkampo sa Ginoo tungod kay ang iyang mga katawhan, grabe yun ka mga gitawag na to, makasasara. Now, itong basahon sa Makadiyot, before kita mo ito sa chapter verse 24, 25, 26, 27, which is mga atong focus. No? Now, din sa chapter 9, nag-ingon, sa nahaunang tuig ni Dario, ang anak ng lalaki ni Asuero, si Dario mo, kinignahin mo na po nga hari sa Babylonia, kung lagi sa katong napildi ba ni Babylonia sa Persia. Kung ang Persia, nag-merge sila sa Midian, no? Midis, muna kitawag Midis Persia. And si Dario, kung anong gibutan dito sa Babylonia, o atong nakita nining panahon na, morning panahon na, ngadiin si Daniel, no? Na captive siya sa Babylonia. So, sa naunang tuig sa iyang pagpando, ako si Daniel, nakasabot pinagi sa mga basahon sa gidaghanon sa mga tuig na tungod niya na niabot ang pulong ni Jehova kang Jeremias ng manalagna. May tungod sa pagkatuman sa pagkalungpag sa Jerusalem, bisan sa tapos ang kapituan ka tuig. Ug akong gipaatubang ang akong naong sa Ginoo nga Diyos sa pagpangita kaniya pinagi sa pagampo ug mga pagpangaliyoko uban ang pagpuasa o pagsakot sa sako o mga abo. Meaning, nagpaubos siya sa Ginoo. Verse 4, ug ako nagampo kang Jehova nga akong Diyos, ug nanugid kaniya ug mingon, O Ginoo, ang dako ug makahahadlok na Diyos, nga nagatuman sa tugon, ug mahigugmaong kalulot kanila, nga nahagugma kaniya. Ug kanila, nga nagabantay sa iyang mga suko. Kami na nagpakasala, o
ug na naghimo sa mga kadautan, ug na nagbuhat sa kanghinaran, ug migsukol kami bisan pa sa pagtalikod gikan sa imong mga sugo o gikan sa imong mga tulumanon. Verse 6, ni managpatalinghog kami sa imong mga alagad nga mga manalagna, nga nagsulti sa imong ngalan, sa imong mga hari, sa among mga prinsipi, ug sa among mga amahan, ug sa tibuok katawhan sa yuta. O Ginoo, ang pagkamatarong imuman, apan kanamo mo ang kasamo sa naong. Ingon sa nakita mo dining adlaw, mauman sa mga tao sa Huda, o sa mga pumuluyo sa Jerusalem, o sa tibuok na Israel, sa duol o sa halayo sa tanan ng mga yuta, diin mo sila papahawa tungod sa ilang kasalanan nga ilang nangahimo batok kanimo. Verse 8, O Ginoo, naangko namo ang kalibog sa naong sa among mga hari, sa among mga prinsipi, ug sa among mga amahan, tungod kay na nagpakasala kami batok kanimo. Iya kang Jehova ang among Diyos, iya kang Jehova ang among Diyos, ang mga kaluoy ug ang pagpasaylo, kay kami mingsukol man kaniya. Verse 10, kami wala managtuman sa tingog ni Jehova ang among Diyos, sa paglakaw sa iyang mga balaod, nga gibutang niya sa among katubangan, pinagi sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Oo, ang tibuok Israel nakalapas sa imong kasuguan, bisan pa ngani mingbiya sila, sa pagkaagi nga sila, wala man nagsugot sa imong mga tingog. Busa ang tunglo, ginabubo kanamo, o ang panumpa nga gisulat sa kasuguan ni Moises, ang alagad sa Diyos, tungod kay nakasala kami batok kaniya. Verse 12, og siya nagapamatuod sa iyang mga pulong, nga gisulti niya batok kanamo, o batok sa among mga maghuhukom, nga naghukom kanamo. Sanglit ginadala kanimo ang dakong kadautan, kay ilalom sa tibok nga langit, wala mabuhat ang ingon sa nabuhat ibabaw sa Jerusalem. Ingon sa nasulat sa kasuguan ni Moises, kining tibuok kadautan, aniya kanamo, bisan pa niana kami wala magpakiluoy sa grasya ni Jehova nga among Diyos, aron kami mutalikod sa among mga kasalanan ug nakasabot sa imong kamatuoran. Verse 14, busa si Jehova nagtanaw ibabaw sa kadautan, ug gidala kini kanamo, kay si Jehova nga among Diyos matarong sa tanan niyang mga buhat, ngayon ginahimo ug kami wala mosugot sa iyang tingog. Verse 15, o karon o Ginoo nga among Diyos, nga nagdala sa imong katawhan gawa sa yuta sa Ehipto, uban ang makagagahong mga kamot, ug nahimo ka nga bantugan ingon sa hibaluan na niining adlaw. Kami na nagpagkasala, kami na nagbuhat sa kanginaran. O Ginoo, sumala sa tanan mong pagkamatarong, ako nagapakiluoy kanimo, nga ipaiway mo unta ang imong kasuko o kaligutgot sa imong syudad ng Jerusalem. Ang imong balaan nga bukid, kay tungod sa among mga sala, tungod sa kadautan nga nangahimo sa among mga amahan, ang Jerusalem ug imong katawan, nahimong talamayon sa tanan nga nagalibot kanamo. Verse 17, busa karon o Diyos namo, pamatiya sa pagampo, pamati sa pagampo sa imong alagad, o sa iyang mga panaliyupo, o pasidlaka ang imong naong ibabaw sa imong balaang puluyanan, nga nahimong biniyaan tungod sa Ginoo. O Diyos ko, ipakiling ang imong igdulungog o pamati, bukha ang imong mga mata, ug sudunga ang among mga pagkalaglag, ug ang syudad nga ginatawag tungod sa imong ngalan. Kay wala namo ibubo ang among mga pangaliyupo sa imong matubangan tungod sa among pagkamatarong, kundi tungod hinuon sa imong dakong kaluoy. 19. O Ginoo, pamati
o Ginoo pasaylua, o Yuba pakalinghoki, o buhata ayaw paglangana, alang sa imong kaugalingong pahanungdan. O Diyos ko, tungod kay ang imong syudad, o ang imong mga tao, ginatawag sa imong ngalan. Verse 20, o sa nagasulti pa ako, o nagaampo, o nagasugid sa akong sala, o sa sala sa akong katawhan ng Israel. Ug samtang ginabuo ko pa ang akong pagpakiluoy sa tubangan ni Jehova nga akong Diyos tungod sa balaang bukid sa akong Diyos. Oo, sa nagsulti pa ako sa pagampo ang tao nga si Gabriel nga akong hingkitan sa pananawon sa sinugdan sanglit gipalupad sa makusog nihikap kanako sa panahon nga haduol na ang panahon sa paghalad sa kahaponon. Verse 22, ug ako ipasabot niya ug natigsulti kanako ug mingon, O Daniel, ako mianhi karon sa paghatag kanimo sa kaalam ug pagsabot. Verse 23, sa sinugdan sa imong mga pagpangalyupo gipagula ang suko, ug ako mianhi sa pagsugilon kanimo kay ikaw ginahigugma gayud pag-ayo. Busa palandunga ang pulong o sabta ang pananawon. Now, dire, focus kita sa 24. Mao kini ang pagampo ni Daniel ng propeta. Nag-ampo si propeta Daniel kasi nangyari niya ang iban, no? Tungod sa ilang pagkamakasasala, mao kini ang ipasabot sa anghel nga si Gabriel. Sabta kini, gingnan si Daniel. Sabta kini, sumuning verse 24 na kita, mamin din. Busa hibaluin ug sabta nga sa pagmula sa sugo, sa pagpahauli, ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, ang prinsipe mapito ka semana, ug kanuman og duha ka semana, ug tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta, bisan sa masamok ng mga panahon. Now, nibalo kita nga gikan pa diri sa Daniel, di ba? Diri ba Daniel yung panahon sa taas, no? Dili lang din yung panahon, no? Nakita na to na grabe nilang mga pagkatake sila gigamit kaya dili wala pa lang kapatid lang Assyrian din kaya mga Assyrian wala pa lang empire sila. Ang Chaldean Empire, ang Persian Empire, Christian Empire, Roman Empire, puros na sila miatake sa nasod ni Israel. In fact, diri sa Roman Empire, gigubag kinilang templo diri ang kanilang sila, giyatak-yatakan yun. O walay usap ka mga Hudiyo na nabilin sa ilahan yuta after sa Roman Empire. Sa 70 AD, ulit sa Hudiyo nabilin. Katimulaan din sila. Huwag mo nang katumanan po sa palagna sa Leviticus 26. Ang 5 cycles of discipline. Nga bisan man ang mga anak nila na mga babae, anak na yung mga lalaki, pagkakita nila ang ilang pagaling ng unod. Di basa-basa ang ilang panghitabo. Dili sa ikaw sa Roman Empire. Nga ang ilahang mga anak mismo muna ilahang imong pagkaon. Kung di ka panghitabo nila dahil sa 70. Ubusa si Daniel, sige siya ang ko sa Ginoo. Kung sa mga hintaw ko nila, kamusta ako hindi mahuman? Kung sa mga nagkatapusan na ibintahan na grabe mag-yun ang bilahang kahintang. So, hangtong karon, sige ko yung diyan kong giatak ng Israel. In fact, naminaw ko ganina sa kakarin kagan.
na igiinon si President Trump nga the clock is still ticking. Now, kung wala kayo na hindi nyo masabti o ganong nag-insulti na ni Trump, tungod kaya nakita nila nga gusto na po nilang atakihon ang Iran. Kaya di nila gusto nga magbuhat o nuclear weapons sa Iran. O niya, murag na ay ilahan na diskubrihan nga nanay nuclear weapons sa Iran. O hindi ko susubot si Trump yan na. Lingadto siya sa China, magyap kaya isulti nga dili dapat tubutan nga makabaton o nuclear weapons sa Iran. Pero ang Iran nagapaningkamot yun, makabuhat ang nuclear weapons. Now karon unsay deal nila. Ang deal nila nga kinahanglan musugot gid mo sa atong kasabutan. Magbuhat gyud kag agreement, peace treaty. O bingon si Trump, the clock is still ticking. Ayaw gulata yung mabot ng tagna. Ngayon akong ang ilang buhaton, kausahon ng English. Kaya ba naman kung saan nagkabukong kausahon? Gamit na sila o pinaka-sophisticated na weapon. Kurang ilahan na ng kausahon. So, naon sa significance niya na nag-ingon man si Trump niya, gusto din niya ang peace treaty. Kung ang significance sa peace treaty sa Bible. Ang peace treaty nga gisulat sa Bible, kinahanglan yun ang Israel. No? Kasi malinglam mo ng Israel. Yes, ang Israel ready for war. Pero malinti na silang handam sa guba. And then kapuyon na sila kapuyon kita sa sigig. Kanang sigig gubat, itong kapuya kita, no? Do murag lamang sa permanente karon kay naman ni connect sila. Pero once nga biyaan na sila ang kanang palibot nila, magsige ginag palupad unsa na to sila. And then makapuyan sila ug sa kagayan na pirma na gid sila sa gitawag nila nga peace treaty. Now, once na makapirma na sa peace treaty, sugod na ni diligat, magsugod pa nila ang peace treaty dili. Pagsugod nila sa peace treaty, pasok na yan ang Antichrist. Ubusan mingon diri sa 24. Morning sa 24, sugod kita. Kapituang kasimana mo'y tagal, ibabaw sa imong katawan. Now, ganun mingon diri kapituang kasimana. No? Kapituan kasi man ingat si Daniel, nakampo ka Daniel. Ang imong mangko moni. 70 weeks ang tagal sa imong nasod. Now, yung pastor ko sa mga 70 weeks, sa Hebrew, gitawag na siya o siya buwa. Dili siya buha, siya buwa. Kung ang pulong siya buwa, ang kada usa, dili 70 weeks means 7 years. So sa ito pa, gikan si Daniel, ang tagal sa imuhang mga katawan is 70 weeks times 7 equals 490 years. So, binisin ang panahon ni Daniel, ginan siya ni Gabriel, 490 years, mo pa'y pagkahuman ini, mo pa'y pagsugod ini. Wala, Daniel, tulata Daniel, 490 years, natin, mabok na ni. Now, sa 490 years, ang nahita mo ini, nabuto
Pero mga putunan. Ang unang diskutan din sa 24, bigay mo din no? O sa pagtapos sa mga sala, unang kapag diskutan din ito ba sa teksaon niyo? Sa kapituan kasi mana mo tagal, ibabaw sa imong katawan, o sa imong balang syudad. Sa paghuman sa kalapasan, o sa pagtapos sa mga sala, o sa paghimo sa pagpasikuli alang sa kasalanan, katulo, ikaw pa, o sa pagpasunod sa walay katapusan pagkamatarong, o pagmatuod sa pananawon o sa panagna, o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. So, bingon na rin, ato na yung unong kamangutan ng mga paghitabo, na diin, ang iligitawag milenyo, magkatangitawag. Na yung unong nag-iskutan din Then, pag inumili sa 25, busa himanuwi o sabta nga sa pagdula sa sugo sa pagpahauli o sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, ang prinsipe mapito kasimana. So, natulong siya na slide, 7 weeks plus 62 weeks. Kailan na consume nila? 69 weeks. Gikan sa pag-rebuild nila sa ating Paul, panahon ni Nehemiah, hantod sa gipatay si Jesus Christ, 69 weeks na niya na-consume. 69. So, manigay mo din, no? Prinsipe, mapito kasimana, o kanuman o duha kasimana, 62 weeks na siya. Tukurong kini pag-usab, uban ang dalan o ang kuta, bisan sa masabog ng panahon. So, last 62 weeks, muli. Ako makita din na, o yung katangipatay si Jesus Christ. O sa tapos ang kanuman o duha kasimana, ang Mesiyas pagkapatyon. Humandaw sa 62 weeks, ang Mesiyas pagkapatyon. Kano sa namatay Jesus Christ? Sa 30 AD. O siya walay bisan unsa, ug ang katawan sa laing prinsipe nga moana. Maoy mo kuba sa syudad ug sa balaang puluyanan ug ang katapusan niya na mahiuban sa baha ug bisan hangtod sa katapusan mahigubat ang mga pagkalumpag gitagal na. Sumunod nila na konsyong 62 weeks. Ang pagkana, asa man ang ika-70th week na. Kaysa pagka matay ni Jesus Christ, ang hitabo, 69 weeks lang ang ilang na-consume. Ang isok ni Gabriel, Daniel 70 weeks. Naanani, kung na mabog na ni. Huwag na yung sabog. 70 weeks, makabaton na mo o katungunong nilang diskutan. So, katungunong nilang diskutan, sa paghumang sa kalapasan, ako pa, wala na kalapasan na rin. Hindi mo sinikam po na rin sa mga inyong pagkakasasala. O sa pagtapos sa mga sala, o sa paghimo sa pagpasiguli, alang sa kasalanan. Kining tulo, mawawala ni Islam. And then, o sa pagpasunod sa walay katapusan pagkamatarong. Ang pagsunod sa walay katapusan pagkamatarong din nila, isa mo. Sige na. O ang pagsunod sa walay katapusan pagkamatarong, o sa pagpamatuod sa pananawon o sa panagna, yes, ang panagna, makuha na din. Confirm na din. Nahitabo na na ang katong mga panagna din, matuman na din. O pagdihog sa labing balaan sa mga balaan, hindi nahitabo ang itawag na ito, itawag pagbalik sa itong yung temple yun, na din, si Jesus Christ, siya na ang hari sa mga hari. Hindi itong temple diri, itong temple diri, o talong itong temple diri. Antichrist o diri. Na temple na pagkatulong diri. So, kung ang ampo ni Daniel, bilang siya ni Gabriel, ini, sibing sa buwa, wala din mawag, wala magsubok, ang itawag na ito, bilin yun. Dahil huwag mo yung pinabilin, naputol mo lagi
ang hangyo ni Daniel o ang sulti ni Gabriel, nagkulangan o sa ka simana. Ang 69 weeks is equivalent to 483 years. Now, pinagili ka po yung sulti ni Gabriel and Daniel, yung magkabatong sila pagkamatarong, mabalik ang ilahang anointed place ng mga temple. Ang isulti ni Gabriel is 490 years. So kung butang ka 490 years na rin, may nusa na ito 483, kaya na bilhin. Halika. 7. 7 years na nabili. So, kining 7 years, muna siya. Muna yung isulti sa Book of Revelation. Kining 7 years na nagkulang, muna yung magkapunghita ko sa 7 years tribulation. Pagkahuman sa 7 years tribulation, ang pag-ampo ni Daniel, na mahuman na ang ilahang kalapasan, yes, mahuman na, kaya magsugod na yung tawag na ito, giling niya ang tawag. Now, kung kasatagsaon ni siya, no? Ang first three, nagingon, ang first three, however, do deal with sin, named in 3 ways, no? The transgression, sins, and iniquity, no? So, although a great variety of interpretations are possible, no? Pero ito nakita din nga kining tulo kagiskutan nga sala sa verse 24 morning mawala. Now, the second aspect of the program to make an end of sins may be taken either in the sins of taking away sins or bringing sin to final judgment. Morning. Possibility is to translate it to seal up sin. Seal up meaning kuana, takluban ng sala. Diri Daniel, kanina yung pag-ampo na mawala na yung pagkasasala, diri na nakita. Diri na. Sa millennium na. Now, the sins are here described as self because they are altogether removed out of the sight of God. Dili pa rin dito ko. Dili na pala sa church sa Ron. Ang nakakulay mo pagkasala din Daniel. Nandun nila sa 7 years tribulation. Sa 7 years tribulation, yes, inyuhan nga program. Kamu ang magwali sa Sintilo ng Yuta. Nang ganun ka po magwali din sa Sintilo ng Yuta, nakulangan mo 7 years o 7 years na lang ang kulang, sunod na mo sa milenyo. Kung tungod kay ipatay ninyo ang Mesiyas, na-cut off 453 years na konsyon. Kunya, nisabot ang churchlets, muna itawag doctrine of intercalation, ang churchlets, inisabot, naginali siya o, buwag tagamay ha, anak, panahon sa Gentiles, panahon sa Israel yung panahon ni Christ. Wala ni. Hindi nakakonsume sila 453 years din. Nadiri plus ang 7. Mututal na o 490. 490, Christ kingdom na. Ang problema, kining sabot ka, ikaw na to, church age. Ang church age po ay nagkapa-missing link. Kaya wala ipinta ang church age. Ang church age, hindi ko na sa mga niyo. Ang usa, panahon sa niyo na tutulong, o di Israel. Nasalutan ng church age. Muna yung parenthesis. So, dili makita ang dire. So, kita mo, pinakita lagi kaya ang church age, makita mo na 2,000 years ago. Basin ko ka 2,000 years, pabasin na ito, tawag siya, hypothesis mo. Pamasin na niya po Kining 2,000 years, basically kung makikita mo na mahuman ang churches,
Kung pasok na, itawag na ito, next program na mga program sa Israel. Which is, morning 7 years, i-divide sa 3.5. Ngayon, di kami po ni kaya nag-explain sa Negros Pinalayan. Pag moto ka sa Pinalayan, especially sa chapter 4, because sa chapter 19, hindi kami tanan. Actually, pagdulong mo ka sa Negros Pinalayan. So, ako sa may umanan, pananaw ni Daniel, o bisan man ang tubag sa hangyo ni Daniel. No? So the final explanation will include all of these items because the eschatological conclusion of Israel's history does not indeed bring an end to their previous transgressions, bring their sin into judgment, and also introduces the element of forgiveness. Dere na, kinikilahan ko ka makasasala, dere mahuman. Murabang ka ng si Daniel nagsigigan niyo sa Ginoo nga kano sa mga ginhitabo ni nga mga katawhan niya pagka makasasala ng Ginoo. Nga si Daniel kay righteous siya. So siya ang naghahanyo. In God's sight, si Daniel na ipabor. Pero ang problema ang iyang mga katawhan. Dili na kaya ang Northern Kingdom kaya Israel kung po divide sa dua. Actually, ako tayo na divide ang dua ang Israel. Ini mo ang Northern Kingdom, ang demonia Southern Kingdom. Ang Southern Kingdom mo ni Judah. Now, doon ka siya, yung Benjamin, misali ang Benjamin din, na yung isa na lang siya, Judah na lang. Ang kini na yung King Tribes man siya din porque medyo hindi isa. No? So, lagi ang pagkaguba ng sila ang nasod, kung sila ka magkasala. Now, the third aspect of the program to make reconciliation for equity seems to be a rather clear picture of the cross of Christ, which Christ reconciled Israel as well as the world to himself. Now, naibalo kita, nga kinis na ma-reconcile gayapon sila, pinag sa world of Jesus Christ cross. Pagkabot din ano sila? Now, pag-ingon din as far as the Old Testament revelation reconciliation is concerned, adunay mga nagkalain-lain yung mga itawag na to buti pasabot, no? Meaning, to cover, kining word nga seal up, mawala ng sala, cover, to wipe out, non-existent or inoperative, or to annul. Annulment, no? So, buti pasabot nga, pag-abot yun sa Millennial Kingdom, amo na ng panahon na mubalik na ang ilahang itawag na to, pag kinabuhi ng matarong. While the basic provisions for reconciliation was made at the cross, the actual application of it is again associated with the second advent of Christ as far as Israel is concerned, and an eschatological explanation is possible for this phase as well as an historic fulfillment. So ang final idea na mawala ng transgression dito na sa Millennial Kingdom. Nawan hita sa fourth, kaya katong 1 to 3, mga sala ito yung isdutan. The fourth aspect of the program is to bring an everlasting righteousness. Mamuning isdutan din sa 9:24. Kapituhan kasimana, mga itagal, ibabaw sa imong katauhan at sa imong balaang syudad, sa paghuman sa kalapasan, o sa pagtapos sa mga sala, o sa paghimo, sa pagpasikuli, alang sa kasalanan. Mawala na And then number 4, o sa pagpasunod sa walay katapusang pagkamatarong. Pasok na ang walay katapusang pagkamatarong. O sa pagpamatuod sa pananahon, o sa panagna, o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. So, ang fourth niya gisgutan din the fourth aspect of the program is to bring an everlasting righteousness. Now,
Pero sa kanya po, everlasting righteousness. Dili na. Dili na, everlasting righteousness. So, mga nagsulti sa anghel, si Gabriel, dito kang Daniel. So, nag-ingon din ha, yes, there is a sense in which this also is accomplished by Christ in His first coming. Yes, related gyapon ang first coming ni Jesus Christ. Kaya mao gyapon na maghimo sa ilang pagkamatarong dito sa pagsulod sa milenyum, no? So, He provided a righteous ground for God's justification of the sinner. Kay, before sila musulod sa milenyum, mahimo muna silang magtutuo. Silang pagtuo, muna magsulod sila sa everlasting righteousness. In fact, ang isutan din ang kanang mga Hudiyo nga buhay dire, all ha? Kanang mga Hudiyo. Musulod sila dire, matarong sila. Wala yung sa kanila nga musulod dire nga dili duwas o dili matarong. Hindi lang ang buong dire. Hindi lang ang buong dire. So pag abot din ang panahon na mahuman ang 7 years tribulation, kanang ng mga Hudiyo nga buhay na automatic sila believers. Wala mo sa kabinit believers na Hudiyo kung musulod din. So, kung base ka din sa Roma, tingala ka sa Roma po, balikan nato ng Roma 11 kadyo, kaya na ay connection kini siya. Kung ganun nga tanong ng Hudiyo din maluwas sa Roma, tungod bini nga saad, no? Sa Roma Kapitulo 11. Kay Roma 11, sugdi sa 25. Nag-ingon din ha. Busa, magpagkamakinaadmanon kamo diha sa inyong kaugalingong panguna-una, buot ko mga igsoon, nga inyong masabtan ang kinaguhan nga mao kini, nga ang katiga anha sa usa ka bahin sa Israel, hangtod sa panahon nga may sulod na ang hinpit gidaghanon sa mga hintil. Meaning, mahuman na ang panahon sa hintil, yes, hintil sa mga hintil, no? Anto dire. Then verse 26, o kunya, pagaluwason ang tibok Israel, ingon sa naisulat. Asa naisulat? Yes, o sa niya ang Daniel. Ang manluluwas mabot gikan sa Sion, paghingilan niya ang pagkadili Diyos nun gikan sa kang Jacob. O mao niya kini ang pakigsaad ko uban kanila sa diyan nga kuhaon ko na ang ilang mga sala. Nag-diskusyon ito mo dire. Kunya, ang mga Israel nga mag-survive dire, believer sila, usulod sila sa hindi. And then, wala na sila sala. Meaning, everlasting righteousness na lang. Muna ng panagda ni Daniel. Now, balikan na to ang diri sa number 4. Ayan iskutan din in his days, Judah shall be saved. Yes, mga luwas na po sila. And Israel shall dwell safely. And this is in his name whereby he shall be called the Lord of righteousness. Makita po na siya sa Jeremiah 23:5-6. No? So the righteous character of the Messianic kingdom is pictured also in Isaiah 11:2-5. No? Now, the famous speak of the program to set up the vision and prophecy. Okay, ang ika-5 na rin, is probably misunderstood to mean the termination of unusual direct revelation by means of vision and oral prophecy. The expression to set up indicates that no more is to be added and that what has been predicted will receive divine confirmation and recognition in the form of the actual fulfillment. So, meaning, pag kahuman din ang sarang prophecy, humana, fulfilled na.
So, nanay cross yun dito sa prophecy. Kumana ang prophecy. O pusa, ingnan din ha na the vision and the prophecy is probably misunderstood to mean termination. Wala na yung prophecy din ha. And then ikaw nung, yung isgutan din eh, the sixth aspect of the prophecy to anoint the most holy has been referred to the dedication of the temple. No? Kining si Kiel and Newport, mga theologians kini sila, prefer to refer it to the new Holy of Holies in the New Jerusalem. Ang dili na po din may tabo. Na po yung Jerusalem din Ngayon, dinha maghahari si David. No? Pagharian ni David ang New Jerusalem. And then, expressing a premillennial view, believes the praise has nothing whatever to do with him, and that is Christ. But it is the anointing of the Holy of Holies in another temple. Now, kining temple na, di ka itong temple, no? Kailangan yung temple. Kailangan ang temple nga pagkatukuron din na para na sa Antichrist. Kining ang temple, morning sa dali. There is gitawag na ito ninyo, which will stand in the midst of Jerusalem, that is the millennial temple. So, dito na sa millennial temple. So, there is really no ground for dogmatism here, as there is a possibility that any of these views may be correct. The interpretation of Kiel and Newport that it refers to the Holy of Holies in the New Jerusalem has much to commend itself. So, na-temple na rin, but ang iskutan na isparagtan ni Daniel, hindi nga temple. Kaya kini, yung pagkatakan ng temple na rin, i-desolate na siya. Now, anhinda sa verse 25, isa ka versikulo, no? Sa verse 25, the anointed one is Jesus Christ, who was cut off by his death upon the cross of Calvary. If this interpretation of verse 25 is correct, it provides the key to verse 26, which states that after 3 score, and 3 score is 60. 1 score is 20, 3 score is 60, and so yang isgutan 3 score and 2, so sa ito pa 62 weeks. That is the 7 plus 62 weeks. 7 or after the end of the 69th 7, the Messiah shall be cut off. So muna nga itong isgutan din. Ito na ito. Ini 7 plus 62 equals 69. 69 weeks, ipatay si Jesus Christ. Pagpatay ni Jesus Christ, mo itong minsalot ang asa mo minsalot? Ang church age. Minsalot ng church age. Kung di rin na mag-compute ang church age, kaya wala na ilabot sa panahon sa Israel ang church age. So the natural interpretation of verse 26 is that it refers to the death of Jesus Christ upon the cross, as this relates to the chronology of the prophecy. It makes plain that the Messiah will be living at the end of the 69th 7 and will be cut off or die. Soon after the end of it, the prominence of the Messiah in the Old Testament prophecy and the mention of him in both verses 25 and 26 make the cutting off of the Messiah one of the important events in the prophetic unfoldment of God's plan for Israel. Now, dinita sa 9:27, din kita matapos mo. Sa 9:27, sa may yung diskutan din sa verse 27, Daniel 9. Kung siya magpamatuod sa lingkod nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Now, usa ka semana,
Asa na ganito sa simana? Hindi, no? Kung na sa simana, 1 day is equivalent to 7 years. Kung siya magpamatuod, o likod, nagtugon, uban sa daghan, sunod sa simana. Kung sa tunga sa simana, iyang pahunungon ang paghalad ng kalanon ibabaw sa pako sa mga dilungtanan. Ang magalumpag o bisan handod sa pagdibawas o kana sanglit ng tagalna, ang kaligudot o gabubo sa ibabaw sa limupan. So, noting people kung sa tumatunga sa itawag na ito, 7 years tribulation. Nga din, natin na ang Antichrist kung magpasimba siya, mo nang iskutan na ito, dissolution. Now, in summary, it may be concluded that Daniel's great prophecy of the 77s comprehends the total history of Israel from the time of Nehemiah. Nag-start na Nehemiah. Until the second coming of Jesus Christ. Morning, gitawag na ito, second advent. Now, in the first year of 7 sevens, the city and the streets are rebuilt. Matong permirong 7 sa buwan, which is equivalent to 49 years. In the second period of 62 weeks, sevens which follows the Messiah appears and is living at the conclusion of the period. Monotong 7 plus 62 din mong 69. Monotong sulat, 69 days, which is total of 489 years. In the parenthesis between the 69th 7 and 78th 7, at least 2 major events take place. One, the cutting of the Messiah. Yes, ipatay si Jesus Christ, the death of Christ, and the destructions of Jerusalem in 70 AD. Duhay pang hitabo nini. Ipatay si Jesus Christ sa 30 AD, at wala. At dinin panahon na. Ipatay si Jesus Christ 30 AD. At the same time, sa 70 AD, na-destroy ang Jerusalem. Atake sila sa Roma. So, it is 70 actually the whole present age intervenes. Now, the final period of 7 years, meaning 7 years tribulation, with the introduction of a covenant relationship between the future prince that shall come and the meaning, the people of Israel. Yun na niyang magkakitabo nila nini. Magsige ni sila treaty. Ang treaty nila ini nga makabatong taon kalinaw. Sumuning the final 7. Prince that shall come and the meaning, the people of Israel. This covenant is observed for the first half of the future 7 years period. Dili siya magsugod og treaty. Also may ginatong wago ni para natay kalinaw. Nantod karon duwog kagid sila. Wala makita kayo lang kung sila pa susunod ng mga sunod ng mga adlaw nini kay ihapa na lang, minuto na lang di nagkalato ni Trump sa diyang nagpaminga po kagabi. Then the special liberties and protections granted Israel are taken away. Now, maling nito ako. Kining Israel, maguna-una gindi sila nga protektado sila. By now, protected din sila. Pero kalitan is nagbiya. Kalitan is nagbiya. Matingala ni sila nga wala na yung protekta nila. Kambangan ni sila sa ila, tanang mga naso. Kasi, musunod na, tinitawag na ito, Armageddon campaign. Ngayon, ang tanang mga kalayo dito malupa sa Valley of Josaphat. Kaya mga missiles nga, wapa ng buto karon, manglupad na sila. So, sigurado tayo na Middle East din na, ang diskutan din na, ang tanang ng mga dugo sa mga sundalo, north, south, west, east, diyan iyan po sa Valley of Josaphat. In fact, ang diskutan nila sa Libros Pinandayan, nga ang dugo, hindi na ang sangko daw sa bukado sa kabayo. Sa inikad, yung sangko sa bukado sa kabayo, nagpahaligin ang dugo. Meaning, ang kamatay, hindi na nagkabot sa Israel. Yan ang panahon. So this covenant is observed for the first half of the future 7-year period,
then the special liberties and protections granted Israel are taken away. So katong protection sa Israel, mawala to. And Israel becomes persecuted in their time of great tribulation. Mo na ng panahon na. So karon, murag hayahay kang Israel no kay na protection sila. Para sila nindot kay ilang kahitang kay ang pinakabanghitan na nasod na nagpaluyos sila. Pero sa gisgutan, Israel becomes persecuted in their time of great tribulation. Kung ano sa diyaan na sila. The beginning of the last 3.5 years of the 77 of Daniel is marked by the desecration of the future temple, the stopping of the sacrifices, and the dissolution of the Jewish religion. It is this period referred to by Christ as the Great Tribulation in Matthew 24:15 to 16. Basahon na yung nato ng Matthew 24:15 to 26. The culmination of the entire prophecy of the 70 weeks is the second advent of Jesus Christ. So mahuman na itawag na ito Great Tribulation sa diyang si Jesus Christ mabalik na. Pagtupa na Jesus Christ dali. Pagtupa na Jesus Christ dali, umana ng 7 years tribulation, umana ng Armageddon campaign, everlasting righteousness na. Umana ng hangyo ni Daniel, ang pagkampo ni Daniel, matuman na. So for the most, ang gisgutan din Israel as well as the times of the Gentiles pictured in Daniel's prophecy of the 4 great world empires. Ato nang gisgutan ng upat ka mga nagahari, no? For most of the period, the 2 great lines of prophecy relating to the Gentiles, yes, mga Gentiles din siya naghari no? Chaldean, Persian, Grecian, and Roman. But in fact, an Israel ran concurrently and both in with the same major events, the second advent of Jesus Christ, when oppressed Israel is delivered and the oppressor, the Gentile, is judged with Israel today back in the land. The fulfillment of these prophecies may not be too long distant. Now, nabalo kita. Hindi ko na tingala kita. Usa lang na pag-mission sa Ginoo. Ang kawalang mission sa Ginoo. Pag-mission sa Ginoo na Israel. Balik na sila sa Nangita. Ibalik na itong napit nila itong gikan sa Nile River o Euphrates River, mahuli na ito sila. By now, kung saan ang ilahan ng kon, Judah na, singgawayan ang ilahan na sa Pero. Pero ang saan sa Diyos, nga ito sa ilahan, may ilahan nyo ang Yuta forever. So kay ilahan ng Yuta forever, dili mabalik ang Yuta sa Israel, ilahan nyo ang ilang forever. Ano yung just to, na inyong nakuha ng istorya, no? Gikan din ni hangtod sa Millennial Kingdom. Hindi mo yung prayer ni Daniel. Ang hanggang ni Daniel sa Ginoo, kano sa mga mahuman ang ilang transgression. Ang ilang pagkamakasasala. O, itubag ni Gabriel, din na may kabo sa pagsugod na sa Millennial Kingdom. I just hope na doon may nakuha din yan din na isang siguro lang na itong hisgutan o gamay. Last, kining Daniel 9, Daniel 11:37. Kinahalan nga inyo po ng pagkapaminaw. Ang Daniel 11:37, nag-iyon din. Dili usab magatagal siya sa mga Diyos sa iyang mga amahan, bisan sa tinguha sa mga babae, ni magatagad siya sa bisan unsang Diyos, kay siya magapadako siyang kagalingon, labaw sa natanan. Nag-iskot siya may tungkol sa Antichrist. Now, naiusan niya yung gisgot natin nga kining Antichrist, nga maabot din panahon na, dili usab magtagad siya sa mga Diyos sa iyang mga mahal. Bisan sa tinguha sa mga babae. Now, wala siya pangandoy sa mga babae. Now, nakita niyo na
Ganun ba setting mo sa mga babae? Siguro may ganun ba? Kung saan na siya bakla, huwag man setting mo sa babae. Now, usa ni siya ka religious group. Usa ka religious group nga dako kay sila og tibok kalibutan nilang hirian. And by that time, once nga masakit daw na ang mga magtotoo, ang Amerika, mabitin din na automatic ang Amerika. Tungkol ginaadi na ang dalang kay mga magtotoo. Pagka-rapture sa mga magtotoo, bagsak ang Amerika. Pagkabagsak ang Amerika, mo-join sila sa politics. Ang religious na po mo yung maghari sa tipo kalibutan. Murang, nagsige na sila kamada karon kung saan nila kanang ecumenical religion. Gusto nila hiusaw ang religion o kang magdumala nila katong usa nga dili mo kagusto babae. Yung usa na pastor kung sa may usa mo tanan dili mo kagusto babae. Balaod nila nga dili mo yung babae. So, gihatagan kita ka idea kung kinsa mo gina nga hindi man magbinyo og babae. Pero kita na sa unang panahon gumala sa Roma, religious sector niya po. Kung ma-revive yun, ang gitawag na ito, revive Roma. Now, daghang mga theologians, bisa kung saan yun nila pag-interpret, mupadulong yun din sa gitawag na ito pagdumala sa ecumenical religion. Ang religions di mo kalimutan, usahon din siya. Kunya ang magdumala, katong usa ka tao wala kang kagusto ng babae. Dili mo siya bayo. I just do hope nga magunahuna mo niya na especially sa current event sa atong panahon karon. Kung nganong nagsige na siya suroy-suroy sa taas ang dali. Suroy siya sa mga Islam, suroy siya sa uban. Katong nakita bisa lang si Trump. Ato nakita. Nagkaaway sila ni Trump. Nagkabigit sila ni Trump. Well, tayo na dyan po sa dinisa na ito tapuson na itong pagtuon. Mag-aampota. Ano yun ang talas pagtindog? Amahan na mong Diyos, salamat sa iyong mga pulong. Bisa man sa nagabasa kami sa mga pag-ampo ni Daniel, o bisa man sa tubag ni Gabriel, nga naghati ka na mo o limpyo nga pananawon, Father God, nga mga pag-ampo ni Daniel, matuman lamang sa diha nga si Jesus Christ magabalik na o mag-establish na siyang gingharian. Din, ang iyang mga katawhan, bisan man ilahang nasod, maporma pagbalik sa pagsugod sa milenyo. O bisan man ang kasalanan, mawagtang usap. Father God, pagkanindot din ng panagna nga nagatudlo kundi ka naman. Nga din, ang imong pagbalik, Father God, magapanghitabo yun anytime. Salamat sa train sa history nga nagatudlo ka namo. Naghatag ka namo gamay nga hulagway bisan man unsa panghitabo sa mga katapusan sa adlaw sa panahon sa Iglesia. Father God, we are so excited so much sa imong pagbalik. We are so excited so much sa Midi Father. Bisan man sa mga panghitabo sa kalibutan. Salamat sa spiritual dynamics. Salamat sa imong padayon nga pagtabang ka na mo magkinabuhi kami ng Espiritu Santo. Among ginawalian na po pasalamat pagdahil kahimaya na kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.